Pa Manila po si Papa. Nagsakripisyo. Mahirap ba pag kulang? Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan all isa ka lang. Wala na akong masasabi sa taon na. Yo mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto, meron tayong bisita. Speed to the city streets. We began. At tungayan natin ang kwento ng buhay ni Tricia, ang Barbie Fortesa ng Bicol. Paano ka na-scout ni James Napula? Kakilala niyo po yung papa ko. Dati niya pong katrabaho sa NCC. Tapos nagkwento po si Papa na kung pwede naman daw po mapansin yung kalagayan namin. Prepare ka na ma-vlog ganun, pati si mama mo at papa mo. Sabi po ni Papa na amo daw po na i-vlog po. Vlogger po si Kuya. Pumunta na. Tapos nung pumunta po siya dun sa bahay, sabi po niya, hindi pa daw po yun yung talagang kayo daw po yung pupunta sa mismong bahay namin. Gawig siya ni Barbie Fortesa sa malapitan. Ilang taon ka na? 17 years old po. Kailan ka mag-18? Sa isang taon. Sa next year pa. So since na minor siya, 100% na payag si mama at papa mo. Nagkausap na sila ni James Napula. So ayun po, 100% na payag na ma-vlog. Bali, anong grade mo na? Grade 12. Grade 12. Tapos next year college ka na. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Medyo nakaka-pressure po, pero kinakaya ko lahat ng activities. Bakit nakaka-pressure? Yung ang daming mga requirements, ang daming mga projects, assignments. Ilang kayo magkapatid? Dalawa lang po. Panganay ka? Apo. Yung sunod sa'yo, lalaki? Apo. Si mama mo, anong trabaho? Wala po. Minsan lang po. Minsan pag may nagtumatawag sa kanya or nagte-text na kailangan po ng tagaluto, ganyan, pumupunta po siya. On call, tagaluto. Pero nasa bahay lang talaga siya. At si papa mo, ang sabi nga ni James Napula, ay security guard sa Maynila. Matagal na bang security si papa? More than 1 or 2 years po. 1 to 2 years. Matagal na siyang nasa Maynila naka-assign. Paano uwihan niya dito? Once or dalawang beses sa isang taon. Pag umuwi si papa mo, dahil nga matagal nga siyang bago umuwi, ano sa pakiramdam mo? Sobrang saya po kasi ilang buwan po siya hindi nakauwi sa amin. Kanino ka mas malapit? Kay mama mo? Mas malapit kay mama mo, kay papa mo? Kay mama po. Kay mama mo. Dahil kay mama mo ikaw nagkikwento kung may problema ka. Sa kanya ka nakakapagkwento. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman, di ba? So ano ang kukunin mo sa college if ever magka-college ka? Kung papala rin pong makapasa sa CSPC, mag-tourism po. Tourism. Bagay sa kanya ang tourism. Kasi may beauty, may height. Kumusta naman ang pamumuhay nyo sa inyong bahay? Kumusta ang pang-araw-araw nyo?
Yung pagkain, allowance, mga ganun. Kumusta naman yung ano? Minsan po, sakto, minsan kulang, ganun. Minsan sakto, minsan kulang. Anong ginagawa mong way pag kulang? Oo po. Eh, Mahirap ba pag kulang? Ano ang ginagawa mong way pag sinabi mo nga kulang? actually po, dati po. Pero ngayon medyo, ano po kasi nagpa Manila po si Papa. Nagsakripisyo po siya para kahit hindi na kami kasama, pumunta siya sa ibang lugar para makakuha ng mas mataas na sweldo. Mabili namin yung lupa, tapos yung motor po, cash na po na mabayaran. So ibig sabihin, hindi sa inyo yung lupa dati. Opo. So ngayon lang nabayaran na. Opo. Okay na. So yun ang pinoproblema ng mga magulang mo. Yung lupa. Yung motor niyo okay naman na, bayad na. Bayad na po. But parang ikaw din ang namumroblema pag noon na siyempre may edad ka na eh. Nalaman mo na yung lupa anytime ay pwedeng kunin ng may-ari, no? Kasi hindi pa nababayaran. Pinoproblema mo rin yun. Opo, kasi wala naman po kami ibang matatakbuhan na lupa na matitirahan ulit. Mang malayo ni Papa mo sa inyo? Nung mga bata pa po kami, sabi po ni Mama, nagtrabaho din po si Papa sa Manila. Kasi, ano po, wala po naman po kami nung umuwang. Gusto lang po namin maglaro. Pero ngayon po, ilang years din po namin nakasama si Papa. Pag umuwi siya ng bahay, may dala-dalang pagkain, gano'n. Tapos, isang araw nalubog kami ng mga utang, nag-loan ng mga kagaya po ng ng card, bank, tapos nung ASA. Yun po, nung marami na po yung utang, nag-decide na po si Papa na lumabas po puntang Maynila. Normal talaga pag ano, hindi lang naman kayo ang nagkakaroon ng utang. Example, sila Gwen, cum laude girl. Nakagraduate sila ng pag-aaral dahil naman sa 5-6. Pero sobrang proud naman ng ng mga magulang nila kahit na 5-6 yung ginagastos sila araw-araw. At halos ganun din lang sa inyo na sabi mo nga dumami ang utang, nagkabaon-baon hanggang sa yung sahod ni Papa mo dito sa pagsisecurity dito sa Bicol ay hindi na kinaya yung lahat ng gastusin. Kaya napilitan siya na umanap sa Maynila ng mataas-taas na sweldo. Ang kapalit nga lang yung lungkot, yung pangungulila ninyo ng mga anak. Talagang ganun. So ngayon na alos taon na yata si Papa mo dun, nakaka-adjust ka na. Pero kung papipiliin ka, saan mo mas gusto? Dito na lang si Papa mo mag-work o doon? Gustuhin ko man pong nandito si Papa, pero mas pipiliin ko pa rin pong may perang nagagastos kami sa pang-araw-araw. Ano yung pinakamahirap mong naranasan sa buhay? Kapag bumabaha po, Ba? kasi
sobrang taas ng tubig, yung mga damit po namin nagkababasa na po doon sa taas na lalagyan namin. Tapos nakita na po kami, naglikas na po kami doon sa ninang ni mama na may third floor po. So ibig sabihin, itong nakaraang bagyo, baha kayo sa inyo. Opo. At nakitira kayo doon sa kaibigan ni mama mo na may third floor. Hindi po, nakitira lang po kami doon sa may isla. Pero yung sobrang taas na tubig po nung nakailang taon nang nakalipas, doon po sa... Doon lang kayo sa isang kapitbahay na may islab para hindi kayo maabot. Natakot ka or kayo na inaabot na yung kayo ng tubig, yun ang gano'n? Opo, kasi wala naman po kami taas na pwedeng pagstayan, pagtulugan, lagyan ng mga gamit. Abot saan yung tubig doon sa bahay? Abot, bewang lang naman po, pero yung sa yung dinadaanan po namin, wala yung abot. Nagbabangka kayo pagka yung palabas. Gusto ko bang sabihin kay papa mo? Kasi mapapanood niyan sigurado. Yung talagang gusto mong sabihin na malayo ang trabaho niya para marami rin makarelate sa mga malalayong magulang. Pa, kahit mahirap na malayo ka, sana magkaroon ka pa rin ng lakas at malusog na pangatawan para makauwi ka dito ng maayos at walang sakit. Eh mama mo, lagi mong kasama, baka may gusto ko lang sabihin. Ma, maraming salamat sa araw-araw na pagsasakripisyo rin sa pag-aalaga, pagmamahal na kusan yung binibigay sa aming mga anak mo. Doon sa kapatid mo, baka may gusto kang sabihin. Andoy, kahit minsan lagi tayong magkaaway, lagi pa rin nandyan yung pagiging concerned at pag-aalala mo sa akin bilang ate mo. Kaya maraming salamat din na meron akong kapatid katulad mo. O sa sarili mo, baka may gusto kang sabihin. Minsan ganun kailangan mong kausapin yung sarili mo. May gusto kang sabihin. Ano message mo sa sarili mo? Ngayon lang to sa vlog ko na may message sa sarili. Tricia, pakatatag ka lang. Huwag mong hayaan na talunin ka ng problema at pagsubok sa buhay. Lagi ka lang maging malakas at tibayan ng loob sa mga problema pang darating. Yun lang. Ayan. At higit sa lahat, kapit lang, tiwala ka kay God. At yun mga kanuli, ang maiksing kwento ng buhay ni Tricia. At abangan nyo po ang part 2, ang pagpunta namin sa kanilang bahay para makita po natin ang kanilang kalagayan doon at tingnan natin kung ano rin ang ating magagawa doon. At siya nga kasi ay pumasyal dito kasama ni James na pula na gusto raw makarating naman dito at makilala ang team. So ito na ang kanyang kwento ng buhay. At yung mga nakaka-relate dyan, ayan, comment lang po kayo na buo naman yung pamilya nila, buo naman, kaya nga lang nasa malayo ang kanyang tatay na naghahanap buhay. Andyan naman yung kanyang mama na lagi niyang kasama at gabay sa kanya sa araw-araw. Ayan. May gusto ko pa bang sabihin?
po ako na sana mapagawan rin po ako ng bahay na may proteksyon laban sa bagyo at baha. Need it, I guess I'll be with you till the end. Away, mighty. Ayan. Kami sa Kamukha nga ni Barbie Fortesa. Kasi nakita ko na si Barbie Fortesa sa JB7. At kawig niya, kawig talaga. Doon na siya masaya. Tulong ang usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una pa. Ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Dapat ang tularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalamlam, dami nakakaalam-lam. Matagal na ring ramdam-dam. Sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Huwag makinig sa iba, kaya mo yan magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina.